Akala ni Janine, simpleng pabor lang ang pagpapatira niya sa ate ng boyfriend niyang si Ethan. Pero habang tumatagal, napapansin niyang masyado na itong nangingialam at may kasama pang dagdag pabigat sa buhay niya. Hanggang saan aabot ang pasensya ni Jane? At kapag nalaman niya ang buong katotohanan, kaya pa ba niyang ipaglaban ang relasyon nila ni Ethan? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ilang buwan lang naman siya, Janine. Mga 4 na buwan siguro. Napatingin si Janine sa boyfriend niyang si Ethan. Sa 4 na taon nilang pagsasama, kabisado na niya ang bawat tono ng boses ng kasintahan. Alam niya kung kailan ito nagbibiro, pagod at may hinihinging pabor na alam nitong mahihirapan siyang tanggihan. 4 na buwan? Ulit niya. Tumango si Ethan habang nakaupo sa tapat niya sa maliit nilang hapagkainan. Oo, 4 na buwan lang talaga. Hanggang makahanap siya ng sariling matitirahan malapit sa trabaho niya. Tinitigan ni Janine ang boyfriend ng ilang segundo bago ibinaba ang kutsara. Medyo bothered lang siya na may ibang makikitira. Nung bata kasi siya, noong buhay pa ang parents niya, may nakikitira din sa kanila. At sa bandang huli, naging problema lang talaga nila. Sila na ang nakatulong pero sila pa ang masama. Ethan, hindi naman problema sa akin na tulungan natin si Ate Celine. Pero parang ang hirap kasi na may nakikitira. Hindi naman ibang tao si ate. Ate ko naman yun. Mabilis na sagot ni Ethan. Kaya nga ako nagpapaalam sa'yo. Kasi alam ko na ikaw talagang gumagasto sa bahay. Ako naman sa ipon natin. Napabuntong hininga si Janine. Yon ang problema kay Ethan. Nahihirapan siyang tumanggi, lalo na at mahinahon siya nitong kinausap. Magkano ang magiging ambag niya? Tanong ni Janine. Saglit na natahimik si Ethan. Parang napaisip din. Wala muna sa unang buwan. Wala? Wala muna. Ulit nito. Tapos pagkatapos ng 1 buwan, magbibigay na siya para sa kuryente, tubig, pagkain at iba pang gastos. Napahilig si Janine sa sandalan ng upuan. Hindi naman sila naghihirap, pero hindi rin sila mayaman. Pareho silang nagtatrabaho para mapanatili ang inuupahan nilang bahay at mabayaran ang lahat ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. May ipon sila pero maingat sila sa pera dahil alam nilang isang emergency lang ay pwedeng makabago sa lahat. Sigurado kang 4 na buwan lang? Paninigurado pa niya sa kanyang boyfriend. Oo, Janine, 4 na buwan lang talaga hanggang makapag-adjust na siya rito. Huminga ng malalim si Janine at tumingin sa paligid. Ilang taon din bago sila makapag-adjust sa bahay na yon. Nag-iipon na sila ni Ethan para makabili ng sariling bahay. Kaya talagang todo tipid silang dalawa at sobrang kayod sa trabaho. Saka lang sila makakasal ni Ethan kapag may sarili na silang bahay. Ang sahod niya, napupunta halos lahat sa upa at mga gastusin. Ang sahod naman ni Ethan, napupunta sa ipon nila para makabili ng sariling bahay. Palagi silang tulungan ni Ethan sa kahit na anong bagay. Okay, mahina niyang sabi. Napatingin agad sa kanya si Ethan. Okay. Tumango siya. Pwede siya dito. Biglang lumiwanag ang mukha nito. Talaga? Oo, pero may kondisyon. 1 buwan lang na libre. Pagkatapos nun, kailangan niyang mag-ambag sa 3 buwan na nandito siya. Alam mo naman na ako ang gumagastos dito sa bahay. Nagtitipid din ako. Saka ikaw, nag-iipon ka para sa pangarap nating bahay. Bahagyang napangiti si Ethan. Thank you, Janine. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, nang marinig ni Janine ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Napatingin siya kay Ethan na noon ay abala sa pag-aayos ng mga unan sa sofa. Pareho silang napatingin sa isa't isa bago tuluyang tumayo si Ethan. Ako na. Baka si Ate Celine na yan. Sumunod si Janine sa boyfriend niya hanggang pintuan. Pagbukas nito, bumungad sa kanila si Celine na may isang malaking maleta, isang backpack at isang kahon na halos hindi na nito maitaas ng maayos. Hi! Masiglang bati nito. Ang aga ko, no? Agad na lumapit si Ethan.
Ako na sa maleta, ate. Thank you, Ethan. Kinuha nito ang isang maleta, habang ang isang bag naman ay hinawakan ni Janine. Hello, Ate Celine. Ngumiti si Celine sa kanya. Hi, Janine. Thank you talaga ha. Alam kong nakakahiya to. Hindi naman. Nakita ni Janine kung paano lumiwanag ang mukha ni Celine. Mukhang tunay naman ang pasasalamat nito. At kahit may kaunting kaba pa rin sa loob niya, nakaramdam siya ng ginhawa. Pasok ka, sabi ni Janine. Ilagay muna natin dito ang mga gamit mo. Habang inilalagay nila ang mga gamit sa sala, napansin ni Janine na napakarami pala ng dala ni Celine para sa 4 na buwang pananatili. Napatingin siya sa bakanteng kwarto. Sapat naman siguro ang espasyo para sa ate ni Ethan. Pagpasok nila, agad na naglibot ang tingin ni Celine. Ang ganda nitong inuupahan yung bahay ah. Napangiti si Ethan. Simple lang naman ito nung nagsisimula kami. Pero itong girlfriend ko, ate, mahilig talagang mag-ayos ng bahay. Mahilig sa mga aesthetic ng mga gamit. Kaya yan at ang ganda ng kinalabasan dito sa loob. Sa labas ang luma ng tingnan pero pagpasok sa loob ang aliwalas. Malinis at parang pangmayaman ng ambience. Nahihiyang ngumiti si Janine. Siya nga ang nag-ayos ng mga gamit na yon. Pangarap niya talagang maging interior designer. Mahilig siya sa mga ganoong klase ng art. Gayunpaman, dahil kapos sa pera, nauwi siya sa business administration. Pero okay na yon kasi at least may maganda pa rin naman siyang trabaho. Dito mo na lang muna ilagay yung mga damit mo. May ilang hanger na rin sa cabinet. Tambakan namin to ng gamit dati pero dahil makikitira ka nga, pinalinis ko na kay Ethan. Sabi ni Janine nang pumasok sila sa silid na ipapagamit sa ate ni Ethan. Yung banyo naman nasa dulo ng hallway, may extra toiletries sa ilalim ng lababo. Napangiti palalo si Celine. Grabe, parang hotel. Ang linis ng bahay at ang ganda talaga dito sa loob. Napatawa na lang si Janine habang inaayos nila ang mga damit. Unti-unti niyang ipinaliwanag ang mga simpleng patakaran sa bahay. Usually, sabay kami ni Ethan kumakain kapag pareho kaming nandito, saad ni Janine. Pero kung gusto mong kumain ng maaga, okay lang din. Saka pag aalis ka ng matagal, sabihin mo lang para hindi kami mag-alala. Yung ilaw naman, patayin kapag hindi ginagamit. Napatingin si Celine sa kanya. Ganyan ka ka-strict sa kapatid ko? Medyo naging ngiwi ang ngiti ni Janine. Hindi, nagtitipid lang. Alam naman ni Ethan na ganito talaga ako. By the way, kung may kailangan kang gamitin sa bahay, sabihin mo lang. Tumango agad si Celine. Okay, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mahirap kasama. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Janine. Gusto ko lang malinaw para walang problema. Sa unang ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Maagang umaalis si Celine para sa trabaho. Madalas ay nauuna itong gumising kaysa sa kanila ni Ethan. Kaya wala silang gaanong pagkakataon na mag-usap. Kapag gabi naman, masayahin itong umuuwi. Minsan ay may dalang tinapay, prutas o simpleng kape. At palagi itong bumabati kay Janine. Good evening! Good evening! Mahinang bati niya. Pagkatapos ay pupunta na ito sa kwarto. Para kay Janine, sapat na yon. Hanggang sa may mapansin siyang maliliit na bagay. Isang gabi, lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, nakabukas ang ilaw. Wala roon si Celine. Napatingin siya sa kusina. Nakabukas din ang ilaw pati sa hallway. Lahat bukas pero wala namang gumagamit. Napabuntong hininga si Janine. Bakit bukas ang mga to? Pinatay niya ang mga yon isa-isa. Hindi naman malaking bagay. Pero alam ni Ethan na sobrang higpit niya talaga sa pagtitipid. Nag-aaway pa nga sila noong una. Kaya natuto na ang boyfriend niya. Kaya alam niyang si Celine ang nag-iwan ng mga yon. Nakakahiya naman kung pagsasabihan ko pa siya. Palalagpasin ko na lang siguro. Kaso, kinabukasan. Ganun ulit at sa sumunod pang gabi. Gusto niyang paalalahanan ulit pero wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Hindi naman niya gustong maramdaman ni Celine na parang pinagmumukha niya itong pabigat. Isang umaga, napansin din niyang nabawasan ng malaki ang ulam na niluto niya para sana sa tanghalian. Ethan, tawag niya. Oh,
Kinain mo ba yung adobo? Tanong ni Janine. Napatingin ito sa kaldero. Hindi. Kinain na siguro ni Ate Celine. Hindi na nagsalita si Janine. Hindi naman siya galit, pero napatingin siya sa maliit na lalagyan ng pagkain sa refrigerator. Usapan nila na kanya-kanyang luto ng pagkain. Siya kasi ang tipo ng taong kung anong umagahan, ulam niya na hanggang hapunan. Pero ngayon at may kumakain na ng parte niya. Wala ng lunch, mahina niyang sabi. Bahagyang na-guilty si Ethan. Sorry. Ibibili na lang kita sa labas. Anong gusto mo? Adobo na lang ulit. Maliit na bagay lang siguro yon. Hindi kailangang gawing malaking problema. Pagkain lang naman. Nang gabing yon, nang makauwi si Celine, agad siya nitong kinausap. Janine, sorry pala. Tinawagan ako ni Ethan kanina. Kinain ko yung adobo kaninang umaga. Gutom ako at akala ko okay lang. Hindi na ako nagpaalam. Okay lang. Kahit hindi talaga okay sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Isang Biyernes ng gabi. Nakaupo silang tatlo sa sala nang biglang ngumiti si Celine. May first salary na ako. Napatingin si Ethan sa ate nito. Talaga? Congratulations! Thank you! Masaya si Ethan para sa kapatid. Nakangiti rin si Janine. Masaya siya para kay Celine. Alam niyang malaking bagay ang unang sweldo sa bagong trabaho. Lalo na pagkatapos ng mga araw na inaayos nito ang bagong routine doon. Kaya may treat ako sa inyo, sabi ni Celine. Mag-o-order ako ng pizza at chicken. Maya-maya ay dumating ang pagkain. Naging masaya ang hapunan nila. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano. Sa mga ganoong pagkakataon, naisip niya na hindi naman siguro nakakainis na may nakikitira sa kanila. May pagkakaunawaan naman kahit papaano. Pero mukhang pagsisisihan niya ang mga desisyon na pinayagan niya. Ethan, hindi ba 12 itlog na binili ko? Tanong ni Janine sa kanyang boyfriend isang araw nang mapansin na kaunti na lamang ang itlog. Napalingon si Ethan mula sa pagkakaupo nito sa sofa. 12 binili ko kahapon, di ba? Saglit itong nag-isip bago tumayo at lumapit sa kusina. Hindi ko alam. Bakit? Binuksan ulit ni Janine ang refrigerator. 2 na lamang ang itlog sa lalagyan. Sobrang imposible na 2 na lang yun. Hindi sila matakaw sa itlog. Breakfast lang sila kumakain ni Ethan ng itlog at palaging tig-isa lang. Bukod doon, tipid talaga sila sa ulam ng boyfriend niya. Hindi niya napigilang mapakunot ang noo. 2 na lang. Grabe kasi kahapon lang ako bumili. Isinara niya ang refrigerator. Ayaw niyang isipin yon ng sobra. Pero sobra talaga siyang disappointed. Alam niya na agad kung sino ang kumain. Si Celine lang naman. Pero hindi niya inaasahan na ganoon karaming itlog ang mawawala. Kinagabihan, matapos ang trabaho, dumaan si Janine sa grocery. Hindi naman siya namimili ng maramihan. Sanay siyang gumawa ng listahan bago umalis ng bahay dahil ayaw niyang gumastos ng lagpas sa budget. Sakto na to ng 1 buwan sa atin. Sabihin mo sa ate mo, mag-stock siya ng sa kanya para yung budget natin magkasya sa atin. Sabi ni Janine habang nilalagay ang itlog sa cart. Oo na, sasabihin ko si ate. Sorry na. Kinausap ko na naman siya. Tumaas ang mga kilay ni Janine. Oh, anong sabi? Kaya pala marami silang nakuhang itlog. Pinapunta niya pala ang boyfriend niya ron. Doon sila kumain. Alam mo naman si ate, hindi talaga tipid sa ulam. Kaya naman pala. Hanggang mga sandaling yon, inis na inis pa rin si Janine. Mabuti sana kung may inaabot na budget para sa pagkain, pero wala namang inaabot si Celine. Pagkatapos, malalaman niya pa na doon pinakain ang boyfriend. Pero kahit yon ang mga iniisip niya, hindi niya pa rin magawang sabihin kay Ethan. Baka kasi isipin ng boyfriend niya na ang petty niya naman para magalit sa mga itlog na iyon. 1 beses lang naman na nangyari. Kaya naman pala, pero sana sabihan mo ang ate mo, Ethan, mag-stock din siya para sa pagkain niya para hindi niya kinukuha ang stock natin. Kasi kung palagi niyang kukunin, magkukulang talaga tayo. Marahang tumango si Ethan at saglit lang na tumitingin sa kanya.
dahil abala sa cellphone nito. Oo, sasabihin ko si ate. Pasensya na. Huminga na lang siya ng malalim. Hindi na siya nagsalita. Ayaw niya ng paulit-ulit. Matatanda na ang mga ito at alam na dapat kung ano ang gusto niyang mangyari. Makalipas ang 3 araw, balak niyang kumuha ng crackers. Pero napakunot ang noon niya nang makitang wala roon ang paborito niyang crackers. Ha? Nasaan na yun? Hinahanap niya ang maliit na pack ng chocolate cookies. Wala rin dito. Ethan? Ano? Nakita mo yung cookies ko? Tanong niya rito. Nasa mesa si Ethan at kumakain ng almusal. Anong cookies? Yung chocolate saka yung paborito kong crackers, wala rin. Binuksan niya ang isa pang cabinet. May ilang canned goods doon. Isa sa mga lata ng tuna ay bukas na. Ethan, binuksan mo ba? Bumawas ka ba ng canned goods dito? Tanong niya sa kanyang boyfriend. Umiling naman ito. Hindi, sabay naman tayo palaging kumakain ng breakfast at dinner. Kinakain ko lang kung anong niluluto mo para sa akin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gusto niyang buksan na naman ang usapan. Batid niyang si Celine na naman ang nangialam doon, pero baka masamain na ni Ethan kung paulit-ulit siya. Bakit? Nabawasan na naman ba? Kumuha na naman yata si ate. Saad ni Ethan na parang wala lang. Hayaan na lang natin. Isa lang naman yata ang kinuha. Nakikita ko rito, marami pa namang laman ng cabinet. Mamili na lang ulit tayo next time. Hihingi na ako sa kanya ng ambag niya. Marahan na lamang siyang tumango. Pero sa sumunod na pinamili, wala namang iniabot ang boyfriend niya. Yung dating pang-grocery nila, hindi na sumasapat kasi matakaw sa ulam ang ate ni Ethan. Matakaw ba talaga sa ulam ang ate mo? Tanong ni Janine minsan. Night shift ang trabaho niya so nandito siya kapag araw at tayong dalawa naman ang wala. Bakit ganun? Kahit may ulam na naman tayong tinira, nagbubukas pa rin siya ng stock natin na kakainin niya. Hindi naman ako nagdadamot pero kasi kinukulang talaga tayo. Alam mo naman na sagot ko ang lahat ng expenses dito kaya bilang na bilang ko. Napakagatlabi si Ethan. Pasensya na. Kakausapin ko na talaga si ate. Sinubukan ko sa kanyang humingi ng pera para sa ambag niya. Pero kasi marami siyang gastusin kaya ganun. Alam mo naman yun, lubog sa utang. Kaya unti-unting nagbabayad. Napabuntong hininga si Janine. Naiintindihan ko naman. Kaya lang, syempre, kasama na dapat sa budget niya yung pagkain. Libre na nga siya rito. Hindi naman natin siya inuobliga na mag-ambag ng bayad sa bahay. Minsan, iniisip ni Janine na wala namang pakialam si Ethan. Hindi nito maintindihan ang pinupunto niya dahil galing talaga sa sahod niya ang mga gastusin para sa bahay. At ang sweldo naman ni Ethan, iniipon para sa pangarap nilang bahay. Tumango-tango si Ethan. Sige, kakausapin ko siya. Pero yun na lang palagi. Kakausapin, pero gagawin pa rin. At habang tumatagal, mas napapansin niya na mas malaki na ang nababawas sa stock nilang pagkain sa bahay na halos araw-araw na. Ate Celine, may pinapapunta ka ba rito kapag wala kami? Tanong niya na rito. Tumingin si Celine sa kanya. Boyfriend ko, dinadaanan niya ako rito. Wala kasi akong kasama rito kasi nga night shift ang trabaho ko, 'di ba? Kayo naman day shift kaya pinapadaan ko na lang ang boyfriend ko. Napakagatlabi si Janine. Gusto niyang magtanong kung kumakain ba ang mga ito ng pagkaing nakastock sa kusina. Pero hindi niya magawang tanungin. Bukod sa mas matanda si Celine, nahihiya talaga siya at hindi sobrang makomprontang tao. Hindi niya masabi kay Ethan. Pero hindi talaga siya komportable na nagpapapasok pa ng iba si Celine sa bahay kahit boyfriend pa nito. Bakit gusto mong bumili ng CCTV? Tanong ng kaibigan niyang si Chloe nang magpasama siya rito sa mall. Wala lang. For safety na rin siguro saka may iba kasi kaming kasama sa bahay. Kumunot ang noo ni Chloe. Sino? Yung ate ni Ethan? Bakit? Wala kang tiwala? Hindi naman sa walang tiwala. Kaya lang simula nang marinig ko na pinapapunta niya palaro ng boyfriend niya kapag nasa trabaho kami ni Ethan, medyo nababother talaga ako. Hindi lang yun. Wala namang ambag tapos kuha pa ng stock namin ni Ethan sa pagkain. Nung unang buwan may intindihan ko pa. Pero pa 2 buwan niya na kasi. May sahod na naman siya nitong lasts. So inaasahan ko, dapat meron na talaga.
Libre na nga siyang nakikitira. Sana sa pagkain niya man lang, siya nang bahala. Feel ko rin pinapakain niyang boyfriend niya doon sa bahay, kaya ang laki ng nababawas sa pagkain sa kusina. Napangiwi si Chloe habang nakikinig, kahit siya ay ganoon din. Problema pa na hindi niya magawang sabihin kay Ethan ang saloobin niyang yon. Ilang buwan daw bang ate niya sa inyo? Tanong ni Chloe. 4 na buwan daw, sagot naman ni Janine. Oh, matagal-tagal din talaga, no? Ang hirap kapag yung makikitira sa bahay, hindi talaga marunong makisama. Sa halip na makapagpahinga sa bahay, nai-stress na lang eh. Mabuti pa ang kaibigan niya. Naiintindihan kung saan niya hinuhugot ang lahat ng mga bumabagabag sa kanya. Kung kay Ethan niya yon sasabihin, baka pag-awayan pa nilang dalawa. Napunta na sila sa shop at bumili ng 2 maliit na CCTV camera. Pinili niya ang mga kamera na maaaring kumonekta sa cellphone niya para makita niya ang bahay kahit wala siya roon. Habang hawak niya ang maliit na kahon pa uwi, hindi niya maiwasang kabahan. Pakiramdam niya ay may ginagawa siyang mali. Pero sa kabilang banda, pakiramdam din niya ay may karapatan siyang malaman kung ano ang nangyayari sa sarili niyang tahanan. Isang Huwebes ng hapon, nasa trabaho si Janine nang bigla niyang maalala ang CCTV. May ilang minuto siyang pahinga bago sa susunod niyang gawain, kaya binuksan niya ang application sa cellphone. Una niyang tiningnan ang kusina. Walang tao. Pagkatapos ay lumipat siya sa sala. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen bago niya napansin ang isang tao sa gilid. Napakunot ang noo niya. Ha? Sino yun? Binalikan niya ang footage. May gumalaw na isang lalaki. Ito yatang boyfriend ni Ate Celine. Pinapapunta niya pa rin pala talaga. Lumabas ang lalaki mula sa direksyon ng hallway. Mabagal ang kilos nito at parang sobrang feel at home talaga. Diretso itong pumunta sa kusina at basta naghalungkat ng makakain doon. Ano ba naman tong boyfriend ni Ate Celine? Basta nalang kumukuha. Alam niya bang para sa amin lang ni Ethan ang mga pagkain yun? Napahawak si Janine sa noo. Kausapin ko kaya si Ethan. Sa sobrang komportable ng kilos ng boyfriend ni Ate Celine, parang araw-araw na talaga siyang nandoon. Parang mas lalong nadagdagan ang stress ni Janine. Kung araw-araw siyang mamimili ng pagkain, hassle yon para sa kanilang dalawa ni Ethan. Kaya may stock sila at meal prep na lang ang ginagawa niya para init-init na lang. Kaso matakaw si Celine maging ang boyfriend nito. Sa muling pagtingin niya sa footage, nakita niyang nasa kusina na naman ang mga ito. Sa pagkakataong yon, nandun na si Celine. Kumukuha na rin ng pagkaing iinitin. Habang naghihintay, naglalambingan pa ang mga ito. Nanlaki na lang ang mga mata ni Celine nang biglang binuhat ng boyfriend ni Celine ang ate ni Ethan. Naghalikan at naglampungan na ang mga ito roon na parang bahay ng mga ito ang tinutuluyan nila ni Ethan. Agad niyang pinatay ang cellphone. Ano bang ginagawa nila? Bakit hindi na lang sa kwarto? Akala ba nila hotel ang bahay namin ni Ethan porke sila lang dalawa? Hinimas niya ang batok at napasandal sa backrests. Gabi na at mga tulog na sila nang i-install ko ang CCTV cameras. Hindi yata talaga nila napansin na may nilagay akong mga kamera. Dahil sa mga nakita, sobrang bad trip si Janine habang nagtatrabaho. Pinipilit niya na lang talagang kumalma, pero nag-iisip talaga siya kung ano ang tamang gawin. Gusto niya ng peace of mind. Tumulong siya pero bakit pakiramdam niya, siya pa itong namomroblema. Sa sumunod na gabi, hindi agad nakatulog si Janine. Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang ugong ng air conditioner at paminsan-minsang tunog ng sasakyang dumaraan sa labas ang naririnig niya. Nakahiga siya sa tabi ni Ethan, ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niya sa CCTV. Parang hindi lang pagkain ang problema. Bulong niya habang nakayakap sa unan. Parang nawala na kami ng privacy. Napatingin siya sa mukha ni Ethan na tulog na at humihilik pa. Ano bang gagawin ko? Ate mo yon kaya nakakahiya pa rin. Kapag sinabi ko ba, mamasamain mo? Pumikit siya at pilit na huminga ng malalim. Ayaw niyang palakihin ang problema. Ilang beses na niyang sinabi sa sarili na baka pwede pang pag-usapan ng maayos.
Hindi niya gustong mauwi sa away ang lahat, lalo na't kapatid yon ni Ethan. Pero hindi rin niya kayang magpanggap na wala siyang nakikita. Kaya kinaumagahan, hindi niya na talaga napigilang magsabi. Ethan, mahina niyang tawag. Bahagyang gumalaw ang boyfriend niya at dumilat. Wala tayong pasok ngayon Matulog pa tayo. Umiling si Janine. May sasabihin sana ako sa'yo tungkol sa bahay natin. At sana, pakinggan mo muna ako bago ka mag-react. Ayoko kasing mapag-awayan natin kung sakaling hindi tayo magkaintindihan. Agad na bahagyang umangat si Ethan at sumandal sa headboard. Problema ba yan? Ano yun? May nangyari ba? Saglit na nag-atubili si Janine. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Alam niyang kapag sinabi niya yon, iwasan niya man ay magkakaroon pa rin talaga ng misunderstanding. Nag-install ako ng 2 maliit na camera sa sala at kusina. Mahina niyang sabi. Tuluyang napakunot ang noo ni Ethan. Camera? Para saan? Napakagatlabi si Janine. Oo, sa sala at kusina lang naman. Ginawa ko kasi gusto kong malaman kung bakit parang araw-araw nababawasan ang pagkain natin. Kada araw kasi ang daming nababawas. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Saka alam naman nating si Ate Celine lang naman yun. Napayuko si Janine. Alam ko naman, pero ang hirap kasing isipin na palagi siyang kumukuha ng stock natin. Ang dami pa at minsan hindi niya pa inuubos. Gusto ko rin malaman kung anong ginagawa niya rito sa bahay dahil nga kapag araw ay nandito siya. Umiwas ng tingin si Ethan. Sa mukha pa lang nito, kitang-kita niyang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Pero naisip ni Janine na may karapatan naman siguro siyang maramdaman yon. Siya ang gumagasto sa bahay, kaya may karapatan naman siguro siyang magsalita. At Ethan, nakita ko yung boyfriend ni Ate Celine. Mahinang sambit ni Janine. Halos araw-araw pumupunta dito. Sobrang kumain din at siyang kumukuha ng pagkain. Kaya yung mga stock natin, hindi talaga magkakasya sa ating dalawa. Napalingon si Ethan sa kanya. Pumupunta pa rin siya rito? Oo, sagot niya. At hindi lang minsan. Hindi ko alam kung ilang araw eksakto dahil hindi ko naman palaging tinitingnan ng kamera. Pero sa mga oras na nakita ko, nandito siya at komportable siyang kumukuha ng pagkain sa kusina. Bahagyang natahimik si Ethan. Makikita sa mukha nito ang unti-unting pagproseso sa sinabi niya. Umayos na siya ng upo at matamang tiningnan ang boyfriend. Huwag mo sanang masamain ang sinasabi ko. Okay naman tayo nung tayong dalawa pa lang. Kahit isang beses hindi natin naging problema yung ganito. Hindi ako nagdadamot kay Ate Celine. Kung may sarili siyang pagkain at may ambag siya, wala akong problema kung gusto niyang kumain ng marami. O mag-imbita ng boyfriend niya paminsan-minsan. Pero hindi pwedeng yung pagkain natin ang ginagamit nila. Halos inaaraw-araw na nila Yung pagkain na supposed for 1 month para sa ating dalawa, naging 1 linggo na lang. Mas lalo siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib habang sinasabi yon. Kahit tama naman ang punto niya, ayaw niyang magmukhang masama. Minsan kasi kapag tungkol sa pera at pagkain ang usapan, pakiramdam niya agad siyang nagiging kontrabida. Pati yung boyfriend niya hindi naman dapat basta pumupunta rito araw-araw, dagdag niya. Hindi naman ito bahay na pwedeng magdala ng bisita kahit kailan dahil may ibang taong nakatira rito. Bahagyang tumango si Ethan. May nakita ka pa bang iba? Napakurap si Janine. Nag-isip muna siya kung sasabihin ba niya ang lahat. Sa huli, hindi niya na lang sinabi. Privacy na yon ng ate ni Ethan na hindi dapat siguro i-share sa iba kahit pa sa kusina naman ginawa. Yun lang naman ang concern ko, mahinang sabi ni Janine. Kinabukasan, naghanda sila ng simpleng almusal. Hindi gaanong nagsalita si Janine habang nagluluto. Wala silang pasok sa trabaho, kaya maghapon din silang nasa bahay lang ng kanyang boyfriend. Maya-maya ay dumating na si Celine mula sa trabaho. Medyo inaantok pa. Good morning! Nakakaantok na pero gusto kong kumain. May pagkain ba dyan? Ngumiti si Celine at lumapit sa mesa. May breakfast na? Tumango si Ethan. May pag-uusapan sana tayo, ate. Huwag ka munang matulog. Napatingin siya sa boyfriend niya. Hinahayaan ni Janine na ito ang magsalita. Mas mabuting ang magkapatid na ang mag-usap.
Napatigil si Celine na saktong kakakuha lang ng plato. Bakit? Ano ba yon? Mas lumapit pa si Ethan sa kapatid. Gusto ko lang sanang mapag-usapan natin tong bahay at ang pagtuloy mo rito, ate. Napatingin si Celine kay Janine bago kay Ethan. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Ethan. May sinabi sa akin si Janine kagabi. Nakita ni Janine kung paano bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Celine. Wala pa man, parang alam niya na agad na hindi nito maiintindihan ang mga pino-point out nila. Napapansin na kasi ng girlfriend ko na mabilis maubos yung pagkain. Sabi ni Ethan. Napag-usapan na natin, ate, hindi ba? Mag-aambag ka para kasama ka sa bilang ng pagkain, pero hindi ka pa rin nag-aabot hanggang ngayon. At sinabi niya rin na madalas pumupunta rito ang boyfriend mo. Ate, akala ko isang beses lang siyang pumunta rito. Bakit naman parang araw-araw na? Saglit na natahimik si Celine. Hindi na ito nakakuha ng pagkain. Yun lang ang unang nasabi nito. Oo na, sa ambag sa pagkain. Sige at next na sahod ko magbibigay na ako. Sinabi ko na nga, di ba? May inuuna akong utang na babayaran. Saka yung sa boyfriend ko, ano naman kung nandito siya? Hindi naman siguro malaking problema yon. Dinadaanan lang naman niya ako. Siyempre mag-isa lang ako rito kapag nasa trabaho kayong dalawa. Masama na bang magpabisita sa boyfriend ko? Mabait naman si Ryan. Mabuti nga't sinasamahan ako rito. Napatingin si Janine sa mesa. Pinipigilan niyang magsalita agad. Hindi naman kasi simpleng pagdaan lang ang ginagawa ng boyfriend ni Celine. Kitang-kita niya sa footage ang ginagawa ni Ryan sa bahay nila. Para bang ang sistema, night shift sila sa bahay ni Ethan, tapos sina Celine at Ryan naman sa day shift, pero libre at walang bayad. Hindi problema kung paminsan-minsan, mahinahong sabi ni Ethan. Pero napansin namin na parang madalas na siyang nandito. Saka wag mo nang itanggi, ate. Kasi mas madaling maubos ang stock ng pagkain kapag kayong dalawang nandito ni Kuya Ryan. Gusto ko lang naman may kasama kapag nandito ako at nagpapahinga galing sa magdamag na trabaho. Paliwanag ni Celine at medyo defensive pa. Nauunawaan yon ni Janine. Hindi niya gustong ipagkait kay Celine ang pagkakaroon ng kasama. Ngunit hindi niya rin kayang baliwalain ang ibang bahagi ng problema na yon. Okay lang naman sa amin na pumunta siya minsan, hindi na napigilang sabi ni Janine. Pero sana wag naman araw-araw, lalo na kung dito rin siya kakain, Ate Celine. Napatingin si Celine sa kanya at agad na kumunot ang noo. Ang damot niyo naman sa pagkain? Sandaling nag-alangan si Janine. Nagulat siya sa sinabi nito. Siya na nga ang nagpatuloy at tumulong. Siya pa ang madamot. Ate, sana kung magpapakain ka sa boyfriend mo, bumili na lang kayo sa labas. Inyong perang gastusin nyo para naman hindi magamit ang mga stock namin. Kasi nakabudget yon, ate. Sambit ni Ethan. Bahagyang natahimik si Celine bago tumango. Okay, sige na. Oo na. Hindi naman namin ipinagbabawal na pumunta siya. Dagdag ni Ethan. Gusto lang naming may limit dahil may budget din kami. Tumango si Celine. Okay, sorry. Naramdaman ni Janine ang bahagyang pagluwag ng dibdib. Sana naman ay maging maganda ang outcome ng usapan na yon. Sana rin ay mag-ambag na para sa sariling pagkain si Janine para naman hindi budget nila ni Ethan ang nasisira. Napatingin ang boyfriend niya sa camera. At siya nga pala, ate, may nilagay na camera ang girlfriend ko dito sa kusina at sa sala. Napasinghap ng mahina si Janine. Nang makitang gulat na gulat ang ate ni Ethan, parang siya na lang ang nahiya. Pagkatapos nitong tingnan ang mga kamera, nagkatinginan silang dalawa ni Celine. May camera pala? Tanong ni Celine. Kanina ay kinakabahan, pero ngayon ay medyo galit na. Kailan pa yan? Bakit naglagay kayo ng hindi ko alam? Ate, saway ni Ethan sa ate nito. Pero ayaw magpatinag ni Celine. Grabe! Maintindihan ko pa kung sa labas nilagay ang CCTV. Pero bakit sa loob? Ano, pinaghihinalaan mo kami? Wala kaming privacy dito? Gusto niyang sumagot. Sabihin na sila ang walang privacy sa ginagawa ng mga ito. Pero ayaw niya ng patulan pa. May nakita siya pero sa pagitan nilang dalawa, mas marunong siyang rumispeto ng privacy kaysa sa ate ni Ethan.
Nung nakaraang linggo ko lang kinabit ang mga yan. At huwag kang mag-alala ate, ginagalang ko pa rin ang privacy ninyo ng boyfriend mo. Makahulugang sambit ni Janine. Hindi nakapagsalita si Celine. Halatang guilty ito. Pero mas nangingibabaw pa rin ang pagiging defensive. Tanggalin mo ang mga yan. Okay, kahit na ayaw talaga ni Janine. Kasi bakit niya ito susundin? Bahay niya naman yun. Siyang gumagastos. Pero hindi na siya nagsalita tungkol doon. Huwag kang mag-alala, Ate Celine. May makita man ako, hindi na para sabihin at ipagkalat sa iba. Sambit ni Janine at umakyat na lang papunta sa kwarto. Kanina pa ay may pag-asa pa siya na maayos yun. Pero sa tono ng pananalita ng ate ni Ethan, parang gusto pa nitong palabasin na siya ang mali. Para sa kanya, may karapatan naman talaga siyang maglagay ng mga kamera doon. Bago pa siya makapasok sa silid, narinig niya ang boses ni Celine. Sandali! Ano? Yung mga kamera na yan, may nakita ka, di ba? Alam ko may nakita ka. Sambit pa ni Celine. Seryoso niya itong tiningnan. May nakita ako pero hindi ko pinanood. Dinilit ko na rin. Sigurado ka? Nagdududa pa nitong tanong. Sana, next time ate, kung may gagawin kayo ng boyfriend mo, sa kwarto na lang. Alam kong nakikitira ka rito at binibisita ka niya, pero kami pa rin ang tumutuloy dito ni Ethan. Kami talagang nakatira dito, kaya sana naman, huwag niyong bastusin. Napakagatlabi si Janine. Ayaw niyang sabihin yon. Pero ano bang ginawa ni na Celine at Ryan? Talaga namang nakakabastos para sa kanilang talagang mga nakatira. Ano? Sinasabi mo bang bastos ako? Kami ng boyfriend ko? Natawa si Celine at hindi makapaniwala. Grabe ka, ganyan pa ng ugali mo. Kala ko, mabait ka. Hindi siya nakapagsalita. Nagulat kasi si Janine sa pagiging sarcastic nito. Tanggalin mo ang mga camera na yun Ang pangit na nakakakita ka ng privacy ng iba. Naiinis nitong sabi bago siya talikuran. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, napangangan na lang talaga si Janine. Yun ang unang beses na pinakitaan siya ng ganoong attitude ng ate ni Ethan. Gayunpaman, katulad ng palagi niyang ginagawa, pinalagpas niya na lang din yun. Kasi kahit naiinis siya sa mga nangyayari, mali pa rin na nag-install siya ng CCTV na hindi nagsasabi sa mga ito. Sa sumunod na linggo, sinubukan ni Janine na sundin ang sinabi niya kay Celine. Inalis niya na nga ang mga kamera. Ayaw na niyang makita pa ang mga bagay na hindi niya naman dapat nakikita. Kaya kahit siya naman ang gumagastos sa bahay na yon, pinili na lang ni Janine na siya ang mag-adjust. Para namang ewan, bakit ikaw ang kailangan mag-adjust sa atin ng boyfriend mo? Tanong ni Chloe habang humihigop sa shake nito. 4 na buwan lang naman siya, 2 buwan na lang. Pagkatapos nun, balik na ulit sa dati. Mas okay sigurong itago ko na lang ang mga stock namin ng pagkain ni Ethan. Hindi naman kasi siya nakikinig kaya itatago ko na lang. At least kapag wala siya nakuha sa kusina, mapipilitan siyang bumili ng para sa kanya. Hapon na at katatapos niya lang sa trabaho. Dumaan siya sa isang malaking department store kasama ang kaibigan niya. Matagal siyang nakatayo sa harap ng mga drawer at storage box bago niya napili ang isang malaki at matibay na drawer. Baka mamaya, yung maliit na problema mo sa atin ng boyfriend mo biglang lumaki. Pag-awayan niyo pa ni Ethan at maging reason ng breakup ninyo. Sambit ni Chloe. Bahagyang natigilan si Janine at napalingon sa kaibigan. Di naman siguro, Chloe. Nasabi ko naman ang mga hinaing ko kay Ethan. Naiintindihan niya naman. I don't think magiging reason to para mag-away kami. Masyadong maliit na bagay para maging dahilan ng paghihiwalay namin. Habang binabayaran niya yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang hiya. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na kailangan niyang bumili ng lalagyan na para lamang maprotektahan ang pagkain niya. So, sa kwarto niyo ilalagay yan? Tanong ni Chloe. Tumango naman si Janine. Oo, malaki naman ang kwarto namin ni Ethan. Kasya pa to, mas okay na itago sa kwarto namin ang pagkain kaysa sa kusina. Pag-uwi niya, pinalagay niya sa tricycle driver ang biniling cabinet sa loob ng kanilang kwarto. Isa-isa niyang inayos ang crackers, cookies, canned goods, noodles at ilang dry foods doon. Pinagmasdan niya ang mga yon bago isinara ang drawer.
Paano kaya sa fresh food? Mukhang hindi na ako makakapag-meal prep. Kailangan kong bumili ng araw-araw na sapat lang namin nakakainin sa isang araw. Mabuti na lang may bagong bukas na supermarket sa kabilang kanto. Pwedeng doon ako mamili ng mga karne, isda at mga gulay. Sobrang hassle yon para sa kanya. Nasanay kasi sila ni Ethan noon na kapag linggo, nagluluto na siya ng maramihan. Pinapak by meal portion at nilalagay sa freezer. Iinitin na lang kapag kakainin. Pero dahil nandyan na si Celine, hindi na rin yun tumatagal sa kanila. Sa halip na magluto ito ng sarili, kumukuha na lang sa refrigerator ng gusto nitong kainin. Minsan sobra pang kinukuha. Tapos hindi pala mauubos, kaya ang ending napapanis at nasasayang lang. Nang gabing yon, napansin ni Ethan ang bagong cabinet na binili niya. Bumili ka ng cabinet? Tanong nito habang nakatayo sa pintuan ng kwarto. Mas maliit? Para saan? Tumango si Janine habang naglalagay ng cream sa mukha. Oo, ilalagay ko rito yung ibang groceries natin para hindi agad maubos. Napatingin si Ethan sa cabinet at pagkatapos ay sa kanya. Janine, talagang dito sa kwarto. Ang luwag dun sa kusina. Napahinto siya sa ginagawa niya. Alam niyang tama naman ang sinabi nito. Siya rin mismo ay hindi komportable sa ginagawa niya. Hindi ko rin naman to gusto, Ethan, na dito ang stock natin ng pagkain. Pero pagod na akong bumili ng bumili. Tapos hindi ko naman alam kung saan napupunta. Gusto ko lang magkaroon tayo ng sapat na pagkain hanggang sa susunod nating grocery. Ayokong nasisirang budget natin. Ang ate mo, palagi niyang sinasabing mag-aabot siya ng ambag, pero hindi naman niya ginagawa. Saglit na natahimik si Ethan. Kaya muli pang nagpaliwanag si Janine. Ayokong umabot na naman tayo sa puntong nag-aaway tayo dahil sa pagkain. Kaya naisip ko, ito na lang muna ang paraan para hindi na natin kailangan paulit-ulit na pag-usapan. Umupo si Ethan sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Sigurado ka bang hindi ito magiging awkward kapag nakita ni ate? Baka isipin nun, pinagdadamutan natin siya. Ethan, itong pagpapatira natin sa ate mo, para sa akin ay hindi na matatawag na kadamutan. Mas maganda na rin to para mapilitan siyang gumastos para sa sarili niya. Saka nung nagsisimula pa lang tayo, alam mo naman na kasama sa hirap ang mga gastusin natin. Inaasahan ko na yun din ang gagawin ng ate mo. Swerte na nga siya na nakikitira siya dito at walang ambag. Tayo nun, talagang pinagkakasya natin kung anong meron. Halos maubos sa mga gastusin. Alam niyang naiintindihan yon ni Ethan. Sa loob ng 4 na taon nilang relasyon, marami na talaga silang pinagdaanan. Nito pa lang naman unti-unting umaayos ang buhay nila at naging matalino sa pera. Tumango si Ethan. Sige, naiintindihan ko. Kinabukasan, nagsimula ang bagong sistema ni Janine. Hindi na siya nag-stock ng maraming sariwang pagkain. Sa halip, pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa malapit na supermarket at bumibili lang ng sapat para sa kanilang hapunan, pati na rin sa almusal kinabukasan. Kaunti lang ang dala niya. Ganoon pa rin naman ang budget, pero nakaka-consume ng energy at oras. Subalit para kay Janine, mas mabuti na yon kaysa makitang nauubos ang isang linggong pagkain sa loob lamang ng ilang araw. Wala kayong stock sa kusina. Hindi na kayo namimili? Tanong ni Celine isang beses nang kumain sila ng sabay-sabay. Nagkatinginan sila ni Ethan. Namimili na lang si Janine ng sapat na pagkain na lulutuin niya sa bawat araw. Saka nilagay niya na lang sa kwarto yung mga pinapamili niya. Kapag nandito kasi kami, ang hirap kumuha sa kusina. Dahilan na lang ni Ethan. Tipid ng ngiti ang iginawad ni Janine sa kanyang boyfriend. Mabuti naman at gumawa na ito ng dahilan. Kung siya pa ang magpapaliwanag, baka masamain pa ni Celine. Hindi napigilang umismid ng ate nito. Kaya naman pala kapag nandito ako sa bahay, wala akong makain. Napabuntong hininga si Ethan. May pera ka naman, di ba? Kumain ka na lang sa labas o kaya magluto ka. Malapit lang naman ang supermarket, ate. Kayang lakarin. Habang naririnig niya ang kanyang boyfriend, naisip niya na nasa side niya si Ethan. Naawayin man siya ni Celine, nasa tabi niya lamang ito. Akala ni Janine ay okay na. May bago na silang sistema sa mga pagkain. Pero isang araw, napansin niyang nababawasan na naman ang mga stock nila ng pagkain.
Siya lang ang kumukuha doon sa cabinet niya, kaya alam niya kung anong naroon pa at kung ano ang wala na. Ethan, may kinukuha ka ba rito? Tanong ni Janine. Wala naman. Ikaw naman ang kumukuha kapag may naisip kang kakainin natin. Bumaha ang pagtataka sa kanya. Kapag nasa trabaho sila at wala sa bahay, nilalak niya ang silid nila ni Ethan. Kaya imposible na makakuha pa ng stock ng pagkain ang ate niya. Para mapanatag at masagot ang kanyang mga tanong, binalik ni Janine ang mga kamera. Sayang din naman kasi kung hindi magagamit. Ang isa ay nilagay niya sa labas ng bahay at ang isa ay sa loob ng kwarto. Dapat, paalisin niyo na lang yung ate ng boyfriend mo, Janine. Palagi mo na lang pinoproblema. Hindi ka na nagkaroon ng peace of mind eh. Saad ni Chloe nang maikwento niya. Anong gagawin ko? Parang ang sama ko naman kapag ginawa ko yon. Ate pa rin siya ni Ethan. Ayoko namang bastusin. Nakiusap din sila sa akin at naka-oo na ako. Hahayaan ko na lang. Patapos na naman ang 4 na buwan na stay ni Ate Celine. Humalukip-kip si Chloe at naniningkit ang mga mata. Ay nako, basta dapat hindi ka pumapayag na makitira kung wala namang ambag. May right kang magsabi kasi ikaw naman ang gumagastos sa inyo. Ni wala ngang nilalabas si Ethan, 'di ba? Napakagat-labi si Janine. Kasi yung sahod niya, iniipon niya lang para sa future naming dalawa. Yun kasi ang napag-usapan namin. Kontento naman ako kasi namamonitor ko rin. Wala sa akin na gumagastos ngayon sa mga pangangailangan namin kung sa bandang huli matutupad namin ang pangarap naming bahay. Pero hindi ka dapat masyadong nagtiwala, Janine. Okay, 4 years na kayong dalawa. Live-in, but it doesn't change the fact na hindi pa rin kayo kasal. Ngayon halos 3 taon ka nang gumagastos na ikaw lang para sa inyong dalawa. Then, eto siyang nag-iipon. What if may mangyaring hindi inaasahan sa relasyon yung dalawa at naghiwalay kayo? Paano ka? May ipon siya tapos ikaw wala. Talo ka, Janine. Kawawa ka. Saglit siyang napaisip sa mga sinabi ni Chloe. May punto nga naman ang kaibigan niya. Gayunpaman, malaki naman talaga ang tiwala niya kay Ethan. Sa 4 na taon nilang pagsasama, wala silang naging malaking pag-aaway. Palagi itong sumasang-ayon sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa pagsasama nilang dalawa. Palaging sinasabi sa kanya ni Ethan na sigurado na ito sa kanilang dalawa. Hindi na naman kami maghihiwalay ni Ethan. Talagang nag-iipon na lang kami para sa future naming dalawa. Saka ano namang dahilan para maghiwalay kami? Wala naman kaming nagiging problema. Hindi naman siya nang bababae. Hindi siya gumagawa ng kahit anong bagay na hindi ako mapapanatag. Itong mga issue dahil nakatira lang naman ang ate niya. Pinapakinggan niya naman ako. Pagtatanggol ni Janine sa kanyang boyfriend. Napabuntong hininga si Chloe. Basta ako, pinapaalalahanan na kita ha. Huwag kang masyadong magtiwala sa boyfriend mo kahit matagal na kayong dalawa. Hindi naman sa sinasabi kong pagdudahan mo siya. Pero huwag mong ibubuhos lahat. Asawa nga naghihiwalay pa. Kayo pa kaya? Habang pauwi, wala siyang ibang maisip kundi ang mga sinabi ni Chloe. Okay naman si Janine sa setup nila ni Ethan. Wala siyang nakikitang problema. Pero hindi niya rin maiwasang isipin ang possibility ng mga sinabi nito. Kakausapin niya na lang siguro si Ethan. Mas maganda siguro kung magpalit naman sila ngayon ng sitwasyon. Si Janine muna ang mag-iipon, pagkatapos ay si Ethan naman ang sa mga expenses nila. Mas maganda nga siguro kung salitan kaming mag-iipon. Kaya rin siguro ako burnout at ang daming napapansin. Isa pa nasa bahay naman ang kapatid niya. Kaya mas maganda kung siyang gumagastos sa bahay. At least magreklamo man si Ethan, siya naman ang magsasabi sa atin at hindi ako. Napasandal na lang siya sa bintana ng bus. Kung mayaman lang sana siya at maraming pera, hindi siya mag-iisip ng ganon. Walang pagdadalawang isip na magpapakasal siya sa taong mahal niya. Kailan kaya darating ang panahon na hindi ako magpapakahirap magtrabaho? Yung hindi ko naiisipin ang pera? Mahinang bulong ni Janine pero tumawa rin pagkatapos. Habang nasa biyahe, sobrang traffic, nag-text siya kay Ethan na nauna nang umuwi. Sinabi niya na ito na muna ang magluto ng hapunan nila. Itatago niya na sana ang cellphone pero nakita niyang app kung saan nakakonekta ang CCTV. Matingnan nga kung sinong kumukuha ng pagkain. Tiningnan niya na nga yun ng mabuti. Forward lang siya ng forward hanggang sa natigilan siya.
Ha? Paano nakapasok si Ryan sa kwarto namin? Nakalak to tanong ni Janine. At bakit siya papasok sa kwarto namin na dapat ay pribado? Pinindot niya pa backward ang footage at mas lalo siyang nagulat nang makita kung paano nakapasok si Ryan sa kwarto nila ni Ethan. Grabe, seryoso ba to? Ginamit pala ni Ryan ang bintana ng kwarto nila na madaling mabuksan kasi may sira na. Pinagkasya nito ang sarili para lang makakuha ng pagkain. Bahagya siyang natawa at napamura. Ibang klase. Ano to? Pinagmasdan niya ng mabuti. Baka kasi may kinuha pang ibang gamit bukod sa pagkain. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero paano niya pipigilan ang sarili na mag-isip ng ganun kung yon ang kanyang nakikita? Kaya pagka-uwi, sinamantala ni Janine na wala roon si Celine. Kinausap niya agad ang boyfriend niya na abala sa paglalaro sa computer nito. Ethan, tingnan mo to. May kailangan kang malaman. Bulalas ni Janine at lumapit agad sa tabi nito. Saglit lang, naglalaro ako. Pero hindi nagpapigil si Janine. Mataas pa ang emosyon niya dahil sa mga nakita. Alam ko na kung bakit nababawasan ng pagkain kahit na tinago ko na rito sa kwarto natin. Nakita ko sa CCTV, Ethan. Yung boyfriend ng ate mo, palihim na pumapasok dito. Kaya nga tinago na sa kwarto ang pagkain Kasi nga para hindi na nila makuha. Tapos eto gagawin nila. Papasok sa kwarto natin nang walang pahintulot. Paulit-ulit na lang. Sobrang nababother na ako sa ginagawa ng ate mo at ng boyfriend niya. Sa bintana dumaan para lang, ay, ano ba yan? Talo na ako. Naiiritang sabi ni Ethan. Ethan, nakikinig ka ba sa akin? Janine, pwede ba? Tumayo ito at lumabas ng kanilang silid. Palagi na lang yan ang problema mo. Iniintindi kita nung una pero nakakapagod na. Na yan na lang palagi ang reklamo mo. Paulit-ulit na lang. Habang tumatagal, nagiging petty na lang Hindi na siya nakapagsalita. Wala na siyang masabi. Kasi saang parte ang pettiness doon. Nagrereklamo siya dahil nawawala ang kanyang peace of mind. Nagrereklamo siya dahil hindi naman ganon ang bahay bago dumating ang ate nito. Alam mo, hindi ko alam na ganyan kakadamot. Sabi pa ng boyfriend niya. Pati pagkain pinagdadamot mo sa ate ko. Napakagatlabi si Janine. Bakit siya pa ang madamot sa lagay na yon? Bakit parang siya pa ang mali? Hindi ako madamot, Ethan. Kasi kung madamot ako, hindi ko na sana pinatuloy ang ate mo rito na wala namang ambag kahit isang kusing. Ang pinakikiusap ko lang, huwag galawin ng pagkain kasi alam mo namang nakabudget. Mabuti sana kung siya lang Kaso kasama pang boyfriend niya na basta niya nalang pinapapasok dito. Hindi nagsalita si Ethan. Sa halip na makinig, bigla na lang nitong kinuha ang susi ng motor at lumabas. Umawang ang bibig ni Janine at biglang natawa. Para siyang maiiyak, kakatawa. Hindi siya makapaniwala na tatalikuran lang siya ng ganoon ni Ethan. Yun ang unang beses na ginawa nito yun. Ano? Kung iisipin, napakababaw pa ng pinag-aawayan namin. Pero nilayasan niya ako ng ganon? Grabe siya. Pakiramdam niya tuloy. Tama ang sinabi ni Chloe. Paano kung sa lahat ng taon na yon, siya ang pinakakawawa? Siya ang gumagastos sa lahat. Hinahayaan niya na si Ethan ang mag-ipon para sa kanila. Pumunta si Janine sa kusina. Parang lalong sumasakit ang ulo ko. Siya naman talaga ang nagluluto roon. Pero kapag na-late na siya ng uwi, inaasahan niyang si Ethan ang gagawa. Noon ginagawa naman yon ng kanyang boyfriend. Pero bakit ngayon parang nag-iba ang ugali nito? Hindi niya tuloy maiwasang magduda. Hindi siya dating ganito. Alam kong hindi siya ganito. Huwag niyang sabihing naiinis siya sa akin kasi ang dami kong reklamo kay Ate Celine. Sino sa amin ang petty ngayon? Pagkatapos ng gabing yon, ilang araw silang hindi nag-usap. Naghihintay lang siyang suyuin ni Ethan. Pero hindi nito ginawa. Para bang pinapamukha ng boyfriend niya na siya dapat ang mag-sorry. Kaya bilang paglabas ng hinanakit, hindi siya nagluto o kumain ng ilang araw sa bahay. Mas madalas siyang kumain sa karinderya o kaya naman ay sa bahay na lang ni Chloe. Habang tumatagal silang ganon, mas napapaisip siya kung tama ba ang desisyon na nagtiwala siya ng buo kay Ethan. Hindi ka man lang sinusuyo ng boyfriend mo? Tanong ni Chloe. Umiling agad si Janine. Hindi, nagtataka nga ako Hindi naman siya dating ganyan.
Ano, atin niya lang palang makakapagpatibag ng relasyon naming dalawa? Napailing ang kaibigan niya pagkatapos sumubo ng pagkain. Nako, bantayan mo yan. Baka naman naghahanap na lang ng dahilan yan para humiwalay. Hindi mo alam, nang bababae na pala. Naniga si Janine pagkatapos yung sabihin ng kaibigan niya. Wala naman siyang nakikitang senyales na nang bababae ang kanyang boyfriend. Pero alam niya na ang mga lalaki ay kayang umaktong parang mahal na mahal ka habang nagloloko. Bigla tuloy kinabahan si Janine. Habang pauwi, wala siyang ibang inisip kundi yun. Ano bang gagawin ko? Hindi naman siguro nang bababae si Ethan, di ba? Pero pagbukas niya ng pinto, nawala lahat ng pagdududa niya nang makita si Ethan. May isang bouquet ito ng mga bulaklak para sa kanya. Sorry na sa girlfriend kong nagtatampo. Marahang sabi ni Ethan habang inaabot ang mga bulaklak. Napatitig siya rito hanggang sa unti-unti siyang napaiyak. Ethan, lumapit ito at niyakap siya. Sorry, ilang araw kitang tiniis. Inis at pagod lang ako ng araw na yun. Sa'yo ko na ibunton. Sorry talaga. Nahihimasmasan lang ako ng ilang araw ka nang hindi nagluluto. Hindi ka sumasabay sa akin sa pagkain. Sorry. Mas lalo siyang naluha at niyakap na lang ang boyfriend. Nag-aaway sila ng ganoon pero ayaw niyang mawala ito. Kasi kung totoo ang mga sinasabi ni Chloe, baka ikabagsak ng buong pagkatao niya. Nagtiwala siya ng sobra kay Ethan kaya ayaw niyang mawala kung anumang mayroon sa pagsasama nila ngayon. Sa mga sumunod na araw, okay na ulit sila ng boyfriend niya. Gayunpaman habang tumatagal, hindi na talaga mabaliwala ni Janine ang mga nakikita. Nasasagad din naman siya. Natapos ng 4 na buwan, Ethan. Ano ngayon? 8 buwan na mula nang unang dumating si Ate Celine. Pero wala pa ring senyales na aalis siya. Hindi na rin mabilang kung ilang beses niyang kinausap si Ethan tungkol sa atin nito. Sa bawat pagkakataon, pareho lang ang sagot ng kanyang nobyo. Pasensya na, Janine. Nahihirapan kasi talaga siya. Kailangan niya ng matutuluyan. Mas convenient kasi tayo naman ang gumagastos dito. Lalo na ako. Mahinang dugtong ni Janine. Sa 8 buwan na nandito ang ate mo, 1 beses lang yata siyang nag-abot. Palagi niya pang pinapakain dito ang boyfriend niya. Kumukuha ng pagkain kahit hindi ko pinayagan. Sabihin mo sa ate mo, maghanap ng mauupahan nila ng boyfriend niya. Hindi yung parang cargo na natin silang dalawa. Hindi na niya mapigilan magsalita ng lagpas. Wala na siyang pakialam kahit magkatampuhan sila ni Ethan. Ilalabas niya ang saloobin dahil yun ang nararamdaman niya. Mabigat sa loob ng bahay na yon si Celine. 1 beses, 3 araw na wala si Ethan dahil dumalo ng team building. Hindi rin niya ito matawagan ng maayos dahil mahina ang signal sa lugar na pinuntahan ng mga ito. Hanggang sa pag-uwi ni Janine mula trabaho, nakita na naman niya ang bukas na cabinet ng kanyang kwarto. Nakaka-stress. Hindi ko na talaga kaya. Dumiretso siya sa kwarto ni Celine. 3 beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Ano yun? Tanong ni Celine at halatang bagong gising. Mag-usap nga tayo, ate. Napakunot ang noo ni Celine. Tungkol saan? Saka bakit ganyan ang tono mo sa akin? Tungkol sa pananatili mo rito. Diretsahan niyang sagot. 8 buwan ka nang nandito, ate. At hindi na talaga ito yung napag-usapan natin. Saglit na natahimik si Celine. Nagtataka kung bakit kinukumpronta niya ng ganon. Pumayag naman si Ethan na pwede akong manatili. Ang napag-usapan natin ay 4 na buwan lamang, sagot ni Janine. Hindi 8 buwan. Hindi rin natin napag-usapan na pati boyfriend mo ay magiging regular na bisita rito at kukuha ng pagkain namin ni Ethan. Nilalagay na nga sa kwarto namin ng pagkain. Sign na yon na para yun sa amin at hindi para sa inyo ng boyfriend mo, Ate Celine. Nilak ko yung pinto kapag wala kami ni Ethan, pero ang ginagawa ni Kuya Ryan, pumapasok pa rin sa kwarto at dumadaan sa bintana. Bahagyang nagbago ang mukha ni Celine. Ganon. Nanunumbat ka. Ang sabihin mo, madamot ka lang. Paano hindi magiging madamot? Nauubos ang para sa amin ni Ethan. Nung wala ka rito, nakabudget yun. Pero simula nang dumating ka, may +1 ka pa. Pati yung boyfriend mo na pumupunta rito. Palagi na lang hindi magkasya sa amin. Mabuti sana kung may ambag ka. Pero kahit isang kusing wala ka namang binigay. Mariing sagot ni Janine. Bakas ang inis sa mukha ng kapatid ni Ethan. Ano? Gusto mo akong umalis? Napakurap si Janine. Gusto niyang sabihing oo.
Masyado nang makapal ang mukha ng mga ito para manatili ng ganoon katagal. Pinipigilan lang talaga niya sa katotohanang kapatid pa rin ito ni Ethan. Pero hintayin mo ang kapatid ko. Bulalas pa ni Celine. Hindi ako aalis nang wala siya. Hindi mo pwedeng basta-basta akong paalisin. Porque walang kapatid ko dito. Ginaganito mo ako? Bastos ka. Mas bastos kayo ng boyfriend mo, ate. Talaga? Kahit na itago ko ng para sa amin, pinapasok nyo pa rin? Kayo itong nanghihimasok sa privacy namin. Namamangha ako sa sarili ko na natiis ko. Ikaw. Kayo. Kayo ng 8 buwan. At sige, hintayin natin si Ethan. Aalis ka pa rin dito, ate. Ako ang gumagastos dito, kaya may karapatan akong palayasin ka kasi sumusobra ka na. Naramdaman ni Janine ang pagkirot sa dibdib. Hindi niya planong sumigaw, pero sobrang pagod na siya. Tumalikod si Janine at bumalik na sa kwarto nila ni Ethan. Pagkapasok niya, naupo siya sa gilid ng kama at matagal na nakatitig sa sahig. Gusto niyang umiyak pero mas nangingibabaw ang pagod. Sa loob ng 8 buwan, ilang beses niyang pinili ang pag-unawa kaysa sa sarili niya. Ilang beses niyang piniling manahimik para hindi masaktan si Ethan. Pero hanggang kailan siya mag-a-adjust? Bakit siya magtitiis ng ganun katagal? Siya naman ang gumagastos sa bahay na yon. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang message mula kay Shanti, isa sa mga katrabaho ni Ethan at kaibigan niya rin. Janine, may kailangan kang malaman? Napakunot ang noo niya at agad na nag-reply. Ano? Maya-maya, isang larawan ang bumungad sa kanya. May video din. Pagkabukas niya, nanlamig ang katawan niya. Si Ethan at isang babae. Magkalapit ang mga ito sa likod ng isang malaking puno. Malinaw na naghahalikan ng dalawa. Hindi siya agad nakagalaw, para bang biglang tumigil ang mundo sa paligid niya. Hindi. Mabilis siyang nag-type. Si Ethan ba talaga yan? Sumagot agad si Shanti. Oo, nasa team building kami. Kinunan ko yan kahapon. Hindi ko sana ipapadala sa'yo pero nakita ko sila. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Nanginginig ang mga kamay ni Janine. Sino yung babae? Matagal bago sumagot si Shanti. Katrabaho namin, si Angela. Napapikit si Janine. Parang may humawak ng mahigpit sa dibdib niya. 5 taon na sila. 5 taon niyang pinagkatiwalaan si Ethan. At sa loob ng panahong yon, hindi niya kailanman inisip na lolokohin siya. Tahimik siyang umiyak sa loob ng restroom ng opisina. Bakit, Ethan? Yun lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan niyang mukha at bumalik na sa trabaho. Pero hindi na siya makapag-focus. Nang hapong din yon, habang naghihintay siya ng masasakyan pa uwi, bigla niyang naalala ang CCTV. Napahawak siya sa cellphone. Binuksan niya ang application. Hindi na napigilan ni Janine ang mapailing. Hindi na talaga kayo titigil? Sa pagkakataong yon, nagsimula siyang mag-save ng copies. Pumunta siya sa barangay hall para magreklamo kinabukasan. Huminga siya ng malalim. May taong palaging pumapasok sa bahay namin kahit wala kaming pahintulot. Boyfriend po ng ate ng boyfriend ko. Naiinis na po ako at nababagabag. Kasi kahit hindi ko na pinapayagang makapunta, ginagawa pa rin. Dumadaan po siya sa bintana ng kwarto namin. Nakalakang pinto, hindi namin siya pinapayagang pumasok. Hindi rin siya residente ng bahay. Kami po ang umuupa rito, ako po ang sumasagot sa karamihan ng gasto sa bahay. Sige at ipapatawag namin sila sa barangay. Anong gusto niyo pong mangyari ngayon? Tanong ng barangay captain. Gusto kong umalis sila. Yung ate ko saka yung boyfriend ko. Usapan na 4 na buwan lang sila pero naging 8 na. Kaya naman, kakauwi lamang ni Ethan mula sa 3 araw na team building nang pinatawag na ito ng 2 tauhan sa barangay. Nang tuluyang pumasok sina Ethan at Celine sa maliit na silid, agad siyang nakita ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ikaw? Ikaw nagrereklamo sa amin? Tahimik lang na tumingin si Janine sa mga ito. Napatingin naman si Ethan sa kanya na parang hindi makapaniwala. Janine, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang pagkatapos ito ang bubungad sa akin. Ano bang kalokohan to? Hindi na siya sumagot. Hahayaan niyang barangay ang pumagitna sa kanila. At katulad ng kanyang inaasahan, todo linis ng pangalan si Celine. Napatingin si Celine sa barangay captain.
Simpleng pagkain lang naman ho yun. Nakikitira lang ako sa kapatid ko. Hindi naman siguro kailangan umabot dito. Hindi niyo dapat pinapakinggan ng babaeng to. Hindi lang pagkain ng complaint. Paliwanag ng barangay staff. May report din tungkol sa pagpasok ng isang taong hindi residente sa bahay nang walang pahintulot. Napatingin si Celine kay Janine. Sinong tinutukoy mo? Si Ryan. Boyfriend ko yun. Bisita ko. Tumango si Janine. Oh, anong gagawin ko kung bisita mo yun? Bahay ko yun. Nakikitira ka lang. Sinong may sabing pwedeng basta ka nalang tumanggap ng bisita na makapalang mukha? Kumunot ang noo ni Ethan. Janine, ano ba? Hindi niya na ito pinansin. Malamig niya na lang tiningnan ang mga ito. Nawala na talaga siya ng pakialam. Total ay sinasamantala lang naman ng mga ito ang kabaitan niya, papakitaan niya ng sama ng ugali. Anong sabi mo? Ang sama mong magsalita? Bakit mo tinatawag na makapalang mukha ng boyfriend ko? Reklamo ni Celine. Humalukip-kip naman siya. Bakit hindi ba? Sa 8 buwan mo sa amin, 8 buwan din nagstay, kumakain at gumagamit ng bahay ang boyfriend mo. Wala ron kasi night shift ka nga sa trabaho. Ano yon? Day shift kayo sa bahay tapos kami ni Ethan. Night shift naman? Ni wala kayong ambag sa bahay. Ang kapal pa ng mukha ninyong kumuha ng pagkain. Galit na galit si Celine at parang maiiyak na. Ethan, ano ba yung ginagawa ng girlfriend mo? Sa huli, napagkasunduan nilang aalis na si Celine sa bahay. Binigyan ito ng 1 buwan upang makahanap ng matitirhan. Samantala, hindi na maaaring pumunta si Ryan sa bahay. Tumango si Janine. Hindi yun eksakto ang gusto niya. Gusto sana niyang umalis agad si Celine. Paglabas nila sa barangay hall, agad siya nitong tinawag. Hey Janine, teka! Hindi siya lumingon. Pag-usapan natin to. Pagod ako, Ethan. Agad niyang inalis ang hawak nito sa kanyang braso. At huwag mo akong hawakan. Ano bang problema mo? Pumara na lang siya ng tricycle. Hindi niya hinayaang sumabay ang mga ito. Uuwi siya ng mag-isa. Pagdating sa bahay, ilang minuto lang ay dumating na rin ang magkapatid. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni Janine ang paghikbi ni Celine. Hindi niya yun pinansin. Wala na siyang pakialam. Janine! Tawag ni Ethan. Bakit mo kailangang umabot sa barangay? Ano to? Nawala lang ako ng 3 araw tapos may gulo na sa pagitan nyo ng ate ko. Hindi 3 araw ang problema natin, Ethan. Napahinga siya ng malalim. 8 buwan na akong nagtitiis dyan sa kapatid mong walang hiya. Naiinis na bumaling sa kanya si Celine. Namumula ang mga mata nito. Ako pang walang hiya? Ikaw tong walang hiya. Masaya ka na? Masaya ka na dahil napahiya mo ka sa barangay? First time kong mapatawag sa barangay. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya yon? Tinitingnan ako ng mga tao ron na parang kriminal ako. Hindi sumagot si Janine. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng awa. Pero mas nangingibabaw ang pagod at inis sa mga ginawa nito. Pagkain lang naman, bulalas pa ni Celine. Kung ano-ano na ang pinapalaki mo, bakit hindi mo sinabi ron kung gaano ka kadamot? Napapikit si Janine at sumagot na. Hindi ako madamot. Makapalang talagang mukha mo. Janine! Saway ni Ethan. Ano bang nangyayari sa'yo? Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Ethan. Natigilan ang mga ito. Maging si Janine, hindi agad makapaniwala sa sarili niyang ginawa. Hindi niya kailanman sinampal si Ethan. Hindi niya kailanman naisip na magagawa niya yon. Bibigyan din kita ng 1 buwan, nanginginig niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ano? Hindi. 1 linggo para umalis ka rito. Dalihin mo ang mga gamit mo. Ayoko ng kahit anong bakas mo. Janine, ano bang sinasabi mo? Gulat na tanong ni Ethan. Bakit? Natawa siya ng mapait habang nangingilid ang mga luha. Talaga bang kailangan mo pang itanong? Manloloko ka? Alam ko nang tungkol sa babae mo. Alam kong tungkol kay Angela. Ano? Team building bang pinunta mo ron? O makipaglampungan lang sa babae mo? Umawang ang bibig nito. Janine, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Nauutal na sabi nito. Hindi! Unti-unting tumulo ang mga luha niya. Alam mo ba kung ilang taon kitang pinagkatiwalaan? Nagtiwala ako sa mga plano mo para sa ating dalawa. Yun naman pala may bala ka rin na lokohin at saktan ako sa bandang huli. Nagsisisi ako na nagpauto ako sa'yo. Ngayon lang ako nagising na tama ang kaibigan ko.
Ako lang ang gumagastos sa pagsasama natin. Ako lang ang nahihirapan. Yang iniipon mo, hindi naman talaga para sa atin. Para sa sarili mo lang. Bakas ang guilt sa mukha ni Ethan. Mahal kita. Yung mga planong napag-usapan natin, totoo yun. Balak ko yun. Pero niloko mo ko. Nasaan ang balak mong yun kung nakikipaghalikan ka sa iba? Kung naghanap ka ng iba? Alam mo ba kung ilang beses kong ipinagtanggol ka kay Chloe? Ilang beses kong sinabi na hindi ka ganun, na hindi ka nang bababae, na sigurado ka sa akin. Napayuko si Ethan. Janine, sigurado naman talaga ako sa'yo nung una. Huwag ka nang magpaliwanag. Akala mo ba talaga gaga ng loob ko kapag sinabi mo ang mga yan sa akin? Hindi, Ethan. Hindi. Ang gusto ko, umalis na kayo. Kung pwede nga kahit ngayon, umalis na kayo. Suminghap si Ethan at tumulo ang mga luha nito. I'm sorry, Janine. Maniwala ka. Pinigilan ko. Pinigilan ko talaga pero nawala na talaga ang pagmamahal ko. Hindi ko na alam. Ilang araw, kay Angela na ako nahuhulog. Ang hirap kasing... Muli niya itong sinampal. Sinabi ko na ngang huwag ka nang magpaliwanag. Umalis na kayo. Ilang buwan ako nagtiis dyan sa kapatid mo kasi mahal kita. Tapos ganito palang ginagawa mo sa akin. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang yan na parang nagigilty ka kasi ginusto mong magkasala at lokohin ako. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa mukha ni Ethan. Janine, teka lang. Ayusin natin to. Maayos pa natin to. Oo, inaamin ko, nagkamali ako at hindi ko sinasadya. Aayusin ko. Saka ka lang umamin nang mahuli ka. Kaya hindi na ako mapapaniwala na hindi mo sinadya. Kasi sinadya mo, Ethan. Alam mong masasaktan ako pero ginawa mo pa rin. Mahal na mahal kita. Sobrang tiwalang binigay ko sa'yo. Kahit anong pabor mo, ginagawa ko. Kahit yung ate mong sobrang kapal ng mukha, pinagtiisan ko. Lumuhod si Ethan sa harap niya at sinubukan pang magmakaawa. Pero ayaw niya na talaga. Parang hindi niya na kayang magpatawad. Hindi niya kayang kalimutan ang mga nakita. Sa mga lumipas na buwan, kinikimkim niya ang lahat ng inis. Nadagdagan pa ng nalaman niya kay Ethan. Kaya ngayon, napagod na talaga siya. Hindi ko to deserve. Hindi. Anong karapatan mong saktan ako? Anong karapatan mo? Puno ng hinanakit na tanong ni Janine. Naging tapat ako sa'yo. Wala akong kahit anong ginawa na ikasasakit ng damdamin mo. Pagkatapos ikaw, ganito ka. Sorry. Sorry talaga, Janine. Umatras siya at naging matigas na. Ngayon, nahimasmasan na ako. Na ako lang ang napapagod sa relasyon natin. Kaya umalis ka na. Maghanap na kayo ng matitirhan ng ate mo. Ayoko na. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng yon, tinalikuran niya na ang mga ito. Tapos na siya. Hindi na siya magbibigay ng second chance para sa mga taong sinaktan at ginamit lang siya. Sa mga lumipas na araw, nagpatuloy ang buhay. Tinuturing na lamang ni Janine na parang hangin ang mga kasama niya sa bahay. Pero nakikita niyang kumikilos na ang mga ito para umalis. At nang dumating ang araw ng pag-alis, nasa kusina lang siya. Kumakain ng steak na niluto niya. Habang matiwasay na kumakain, naisip niyang parang magsisimula ulit siya, back to zero. Wala siyang ipon sa mga nagdaang taon. Ngayong siya na lang, doon niya palang sisimulan. Janine, marahang tawag ni Ethan. Hindi siya lumingon. Mabagal lang siyang ngumuya sa kanyang steak. Pagkatapos ay uminom ng wine na binili niya. Janine, aalis na kami. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sorry din sa lahat ng mga nagawa ko. Malungkot na sabi ni Ethan. Hindi niya ito pinansin. Wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang, umalis na ang mga ito. Inilapag ni Ethan ang susi bago tumalikod at tuluyan ng umalis. Nang si Janine na lamang, nagpakawala siya ng malalim na hininga. Nanginginig na binitiwan ni Janine ang mga kubyertos. Paano na ako? Tumulo ang mga luha niya. Paano ko kakalimutan ang 5 taon na yun? Umiyak siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Masarap ang steak. Masarap mabuhay ng single. Kaya ko to. Kaya mo to, Janine. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang pinagkainan at nilinis. Nalulungkot siya sa katahimikan pero alam niyang masasanay din siya. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, bahagya siyang natigilan. Simula ngayon, ako na lang ang matutulog dito ng mag-isa. Bahagya siyang natawa ng mapakla.
Lumapit siya sa maliit na lamesa roon. Pero kumunot ang noo niya nang makita ang isang makapal na envelope. Nang buksan niya yon, nagulat siya nang makitang pera ang laman. Ha? Bakit may pera dito? Mahinang tanong ni Janine. May nakita siyang isang sulat. Alam niyang galing yon kay Ethan. Ayaw niya mang basahin pero ginawa niya pa rin. Janine, alam kong ayaw mo nang tumanggap ng paliwanag. Pero gusto ko pa rin masabi ang side ko. Sorry, nagkamali ako. Mali na niloko kita at nagkaroon ako ng ibang babae. Sa totoo lang, ilang buwan kong tiniis na huwag magpadala sa tukso. Pero hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Mahal kita. Minahal kita sa 5 taon na pagsasama natin. Lahat ng pinakita ko at mga plano para sa atin, totoo talaga, Janine. Pero hindi ko alam kung bakit unti-unting nabawasan lahat. Kung bakit pakiramdam ko, nawawalan na ako ng pagmamahal sa'yo. Hindi na gaya ng dati. Parang simpleng kasama na lang kitang kasama sa bahay. Hindi kita sinisisi. Alam ko sa sarili ko na sa akin ang mali. Ako ang unang nawalan ng pag-ibig sa ating dalawa. Pasensya na rin kung na-take advantage ka ng ate ko. Alam kong pinagtitiisan mong ugali ni Ate Celine. Nagtiyaga ka, pumayag ka na sa bahay siya kasi kapatid ko siya at mahal mo ko. Aware ako sa mga ginagawa ng ate ko, pero nahihirapan kasi ako na sawayin siya. Nang mga panahon nag-aaral pa ako, siya ang unang tumulong sa akin. Malaki ang nagawa niya para sa akin, kaya kapag may hinihiling siya, nahihirapan akong tanggihan, kahit sobrang unreasonable na. Pagkakamali ko lang na hindi ko na masyadong inisip na ikaw ang mas kumakarga ng gastos at pasanin. May pera akong iniwan, Janine. Kalahati yan ang inipon ko para sa pangarap nating bahay. Dinagdagan ko na rin para sa perwisyong binigay ng ate ko sa'yo. Ibinigay ko dahil ilang taon na ikaw ang gumagastos para sa atin. Yan ang kabahagi mo sa pangarap natin na alam kong hindi na matutupad. Nagkamali ako, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Pero sana maisip mo na mabuti pa rin ang intensyon ko sa'yo sa mga nakalipas na taon na nagsama tayo. Minahal kita ng sobra sa mga panahong yun. Nagtaksil ako sa'yo, Janine. Mahirap mapatawad ang ginawa ko. Pero sana kung magkita man tayo ulit, sana maghilom ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Ethan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Nakakainis. Napaupo siya sa kama at hinawakan ng mahigpit ang sulat ni Ethan. Nanghihinayang siya sa 5 taon nilang pinagsamahan. Pero ano bang magagawa niya kung may iba na itong minamahal? Siguro kung sinabi mong ako pa rin ang mahal mo at ako pa rin ang pipiliin mo, baka binigyan pa kita ng chance. Pero alam niyang hindi na pwedeng pilitin ang mga bagay na wala na. Baka kung mas pinilit nilang manatili sa isa't isa, mas magkasakitan lang sila ni Ethan. Muli niyang tiningnan ang pera. Ang laki nito tapos kalahati. Ibig sabihin, kaya na naming bumili ng bahay. Kaya na kung hindi lang kami naghiwalay. Sayang, kung kailan malapit na kami sa pangarap namin, saka naman siya nawala ng pagmamahal. Gusto niyang isipin na baka may mali sa kanya. Baka si Janine ang nagkulang. Pero alam niya rin naman sa kanyang sarili na ibinigay niyang lahat ng kaya niyang ibigay sa relasyon nila. At mukhang kahit paano, wala naman siyang dapat pagsisihan doon. Simula ng araw na yon, sinikap niyang makabangon muli. Hindi siya sobrang nalugmok dahil motivation niya pa rin na magkaroon ng sariling bahay. Nag-iipon na siya para sa sarili niya. Hindi na muna siya naghanap ng panibagong pag-ibig at mas nag-focus na sa sarili. Alam mo bang balita? Tanong ni Shanti nang minsan silang magkita. Ikakasal ng ex-boyfriend mo kay Angela? Nabuntis na kasi si Angela. May bahagyang kirot sa dibdib ni Janine. Pero pinili niya lang nang umiti. Good for them. 1 taon na rin naman mula nang maghiwalay kami. Hula na sa akin yon. Tanggap ko na. Matagal na kaming tapos. Habang iniisip yon, hindi niya mapigilang tumawa ng mapakla. Noon, ingat na ingat sila ni Ethan na mabuntis siya. Marami pa kasi silang gustong maabot bago magkaroon ng anak. Ngayon, sa ibang babae tinupad ni Ethan ang mga planong yon. Kung kayo na lang kaya ng kuya ko, tanong ni Chloe nang minsan nilang mapag-usapan ang pagiging single niya. Mahina siyang tumawa. Ah, anong kuya mo? Ayoko nga. Ang tagal ko nang kilalang kuya mo tapos 8 taon pang agwat sa akin. Pero mapilit si Chloe. Ano naman? Hello, matanda ka na naman. Saka okay lang ang age-year gap.
Yung si kuya, wala pang asawa yon. Wala kasing ibang ginawa kundi magtrabaho. Puro ipon, wala namang asawa. Tiba-tiba ka sa kuya ko. Hindi ka nun pagtatrabahuhin. Hindi ba, ang gusto mo kapag kasal ka na, maging housewife ka, andun ka na lang. Hindi niya napigilang tumawa. Hindi niya lubos maisip na magiging boyfriend niya si Lucid, na kapatid ni Chloe. Matagal niya na itong kilala. Kuya nga rin ang turing niya simula pa noon. Pero mukhang katulad ng panahon, nagbabago rin talaga ang mga bagay-bagay. At yung koneksyon na hindi nila nakikita noon, nagiging malinaw na dahil pareho silang naghahanap ngayon. Ang awkward ng date natin, mahinang pag-amin ni Janine. Napangiti si Lucid. Bakit nailang ka sa akin? Hindi naman. Kasi simula bata pa, kilala na kita. Kuya pang ang tawag ko sa'yo dati, tapos ngayon, nagde-date tayo. Mahinang tumawa si Lucid. Mukhang mababasted ako ah. Hindi Ano lang, okay ka naman. Kapag iniisip ko lang na ang tagal na nating magkakilala, pero bakit ngayon lang natin napansin ang isa't isa? Nagkatitigan silang dalawa. Maya-maya'y pareho na lang silang napangiti. Simula noon, nasundan ang mga date nila. Hanggang sa nagkamabutihan at nagdesisyon na silang magpakasal. Hindi ba parang ang bilis ng lahat? Ilang buwan pa lang tayong nagde-date tapos ngayon kasal na tayo. Sambit ni Janine habang katabi ang asawa. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Matanda na tayo para patagalin pang mga bagay-bagay. Sigurado na naman ako sa'yo. Saka gusto kong kasama ka na sa bahay na kasal tayo. Huwag ka nang magtrabaho at dito ka na lang. Wala ka nang dapat ipag-alala. Tipid siyang umiti at mas yumakap pa kay Lucid. Hindi naman siya palagi sigurado sa mga nangyayari sa buhay niya. Pero umaasa pa rin siya na sana may patunguhang maganda ang kanyang bawat desisyon na ginagawa sa buhay. Isang araw, nasa mall sila ni Lucid. Sinamahan siya nito. Mamimili kasi siya ng ilan pang gamit sa bahay na gusto niya. Lahat ng kaartehan niya sa bahay, suportado ng kanyang asawa. Okay lang na kunin natin tong table? Ang mahal pero maganda kasi, saad ni Janine. Ngumiti naman si Lucid. Sige, ikaw bahala. May tiwala naman ako sa mga choice mo. Sinamahan lang kita dito kasi ako ang magbabayad. Ang yaman talaga ng sugar daddy ko. Napaungol bigla ang asawa niya. Huwag mong sabihin yan. Ginagawa mo naman akong sobrang tanda. Malakas siyang tumawa at naglalambing na yumakap sa bewang nito. Nang matapos mamili, sinamahan niya naman itong mamili ng mga kailangan. Habang naglilibot sa department store, bahagya siyang natigilan nang makita si Ethan. Kasama nito ang asawa at ang baby na nasa stroller. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pareho na lang silang napangiti. Wala na rin kasi ang sakit ng mga nangyari. Pareho na silang masaya sa kanya-kanyang buhay. Nagpapasalamat na lang si Janine na inalis sa buhay niya si Ethan dahil mas may magandang nakalaan pa pala na para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi masama ang tumulong, pero kailangan din nating matutong magtakda ng hangganan sa mga taong tinutulungan natin. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na ang tiwala ay mahalaga sa isang relasyon, pero hindi ibig sabihin na dapat nating isuko ang lahat para sa taong mahal natin. Mawala man ang pagmamahal, sana ay nandun pa rin ang respeto kahit bilang tao na lamang para sa isang taong minsan nating minahal. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.